Balitang Hali. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. At kulong ang isang lalaking nanluloko umano sa mga nagbebenta ng gadgets sa Tacloban City. Ang suspect matagal na ring hinahanap dahil sa pagtutulak umano ng iligal na droga. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Nakipagkita sa isang fast food restaurant sa Zamora Street, Tacloban City ang lalaking ito na mambubudol daw sana ng mga online seller ng mga gadget. Ang modus, kaliwaan ng transaksyon pero itatakas niya ang gadget bago pa magkabayaran. Pero sa pagkakataong ito, walang scam na nangyari. Bago pa kasi maitakas ang gadget, nagpakilala ang katransaksyon niya na pulis pala. Nagpapanggap po siyang isang empleyado ng fast food chain at doon po siya nakikipag-meet. Once na mahawakan niya na po yung gadget, sasabihin niya na ipapacheck niya lang ito sa manager niya at once na makaalis siya doon sa kanilang inuupuan o yung transaction area sa loob ng establishment ay agad na po itong tatakas. Matagal na pinaghahanap sa Region 8 ang suspect dahil convicted siya noong 2024 pa dahil sa pagtutulak ng droga. Sa kanyang pagtatago sa batas, patuloy pa rin siya sa pang-scam sa mga nag-buy and sell ng mga gadget gamit ng peking mga social media account. Paalala ng pulisya. Sa mga nag-engage po sa online selling or buy and sell, ugaliin po natin na i-check ang mga social media accounts ng ating katransaksyon para malaman kung ito ba ilihitimo o sila ay gumagamit lamang ng mga fake accounts. Huwag po tayong magbigay ng sobrang tiwala at ipagkatiwala ang mga gadgets na ating ibinebenta. Walang pahayag ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Bukod sa sentensya niya sa kasong pagtutulak ng droga, nahaharap siya sa panibagong reklamong estafa. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ng mga otoridad sa Taguig ang isang Russian vlogger na nag-viral online dahil sa umunoy panghahara sa ilang Pinoy. Naabutan ng mga otoridad ang vlogger sa isang hotel sa Pasay City bago dalhin sa Bureau of Immigration. Nag-viral online ang Russian vlogger matapos daw mang-trip ng ilang gwardiya sa BGC. Tinangay pa umano ng vlogger ang isang industrial fan ng isang restaurant para sa kanyang content. Itinuturing ng Bureau of Immigration na undesirable foreign national ang vlogger dahil sa kanyang ginawa. Nasa detention facility sa Camp Bagong Diwa ang vlogger bago siya ipa-deport. Wala pa siyang pahayag. Kaugnay nga po ng balitang yan na pag-aresto sa isang Russian vlogger na nangharas umano ng ilang Pinoy para sa kanyang content. Kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang araw din po sa inyo. Apo, ano pong asunto yung ipa-deport niyong Russian vlogger? Yes, itinuturing po natin ito na undesirable alien dahil dumating po siya dito. Kararating niya lamang po. Pero pagdating niya po dito, for the content, ang ginagawa niya po ay puro pang-aabala, pagiging, kumbaga, salot sa ating komunidad. Marami po siyang mga binabastos ng mga kababayan natin. At nakita po natin lahat po ng elemento ng pagiging undesirable alien. Moto proprio pa ba ito? May nag-file ng formal na reklamo kaya siya considered na undesirable alien? Bukod pa po yun doon sa pagkonsidera natin sa kanya as undesirable alien dahil nakita pa lang po natin doon sa mga videos na pinopost niya kung saan siya po ay halos manakit, nagmumura ng mga senior citizens, ng Google po ng mga security guards in BGC. But meron pong nag-file, may nag-pablatter po sa kanya na isa sa mga security guards na kanyang pinagloloko. Nag-file po siya at nag-pablatter po siya sa Makati PNP. Nung napag-alaman po ito, ang CIDG kino-ordinate po sa amin at nag-implement din po kami ng arrest warrant namin against him. Meron na po bang pahayag itong vlogger na ito? Ano yung kanyang panig sa reklamong ito? Actually, he did not seem to be remorseful about what he did. Nung inaresto po natin siya, very smooth pa ang kanyang itsura. Nung binivideohan po siya during reading ng kanyang Miranda rights, nagpa-flying kiss pa po siya doon sa camera. So mukhang hindi po ito natatauhan doon sa gravity ng kanyang kakaharapin. Meron na ho ba kayong information kung meron na siyang ibang kaso sa ibang bansa na kapareho nito? Nung atin pong ni-research ang kanyang background, mukhang notorious talaga itong taong to sa ganitong mga uri ng content. Allegedly, siya po ay banned sa ilang mga bansa na rin for disrupting the peace
Naaresto na rin po siya ng ilang beses dahil nanggugulo po siya ng mga sports games. Marami po siya mga kalokohang ginawa. So he has been arrested and banned in several countries already. So I would assume ganun din po mangyayari sa kanya dito sa Pilipinas? Yes, we will not tolerate yung mga ganito pong actions na may disrespect po sa mga Pilipino at talagang tayo, we are a very hospitable people, pero pag ganito po, sumusobra na. Kumbaga, hindi na niya ginalang at nirespeto ang ating mga kababayan. Meron bang paraan ng Bureau of Immigration para mapigilang makapunta na dito sa bansa? Yung mga ganitong meron ng record sa ibang bansa at notorious na sa mga ganitong harassment o kaya siguro krimen na rin na ginagawa at pwedeng ma-flag pagpasok pa lang ng bansa? Yes, kung may crime po ang individual at yan po ay naipasok sa database ng Interpol, halimbawa, o kaya naman po in-inform tayo ng kanilang government, then we can prevent them from entering the country. Ang nagiging problema lang po, yung mga ganitong petty crimes, hindi na po ipinapasok sa Interpol database, hindi na rin po pinapagbigay alam sa atin ng kanilang mga gobyerno. But tayo naman po, proactive yung approach natin. Pag may mga nakikita tayo ganito na disruptive individual who are inside our country, nagsuswoop in yung ating intelligence division to effect an arrest and deport them para mapaalis po sila sa ating bansa. Pwede ko kayo ma-reconsider yung ganong polisiya na pati petty crimes, mailagay na rin sa database kasi pwedeng petty crimes sa umpisa pero pwedeng magresulta yon sa isang mas malalim na krimen. Understandable po, but siguro po yan po ay magiging polisiya ng Interpol o kaya ng bansa po na pinanggalingan ng individual. Tayo po ay on the receiving end on the types of crimes or information na binabato po nila sa atin. Pero once po na ibinato nila sa atin yan, at nilalagay po natin yan sa ating database para pag na-encounter po sa mga paliparan, mapipigilan po yung pagpasok ng individual sa Pilipinas. Siya lang po ba yung nahaharap sa reklamo? Kasi doon sa kanyang video, kila may kumukuha sa kanya eh. Doon po sa investigation natin, para mga Filipino po yung mga kasama niya na kumukuha ng mga videos. But I am unable to answer po for local law enforcement, but mukhang tinitingnan na rin po nila kung may mga possible liabilities itong mga Filipino partners or mga kasamahan po nitong Russian vlogger na ito. Anong timeline sa kanyang deportation? Gaano kabilis? At meron na ho ba tayong coordination with the Russian Embassy? Hindi pa po natin masasabi sa ngayon kung gaano katagal ang kanyang deportation case. Kasi po, titingnan pa po natin kung merong mag-file ng local case sa kanya dito sa Pilipinas. If meron po mag-file ng local case here in the Philippines, we would have to wait for the resolution of that local case. At kung halimbawa, sintensyahan po siya ng pagkakakulong dito sa Pilipinas dahil sa whatever crime na kanyang ginawa, kailangan niya po munang pag-serve yung sentensya na yon sa ating mga local jails before we can implement the deportation. Saan po final? Nitong sa Bureau of Immigration lang po ba nag-file yung gwardiya? Or meron po ba kayo information na nag-file din siya sa local police? Meron po siyang blotter sa PNP Makati. Yung sa BI po was not a product of filing of anyone but as a product po of proactive action nung nakita po natin na nag-viral itong foreign national na ito. Okay. So usaping deportation pa rin po, pakiusap kasi ng PAOK, sana raw ay mapabilis na yung pagpapadeport sa ilang banyaga na may kaugnayan sa Pogo. Ano pong plano ng BI dito? That's the goal po at yun po ang sinisikap natin through the help of course of PAOK, NBI, and of course their embassy. Malaking tulong po yung binibigay ng embahada din nila in providing tickets para makalabas na po immediately itong mga foreign nationals na to. Kasi yun din ang parehas tayo ng goal with PAOK. Gusto natin, mapaalis na itong mga ito, ma-deport na agad-agad para may space na po for new deportees na marami pa po kasi tayong huhulihin na mga illegal POGO workers. Nagpapatagal po ba sa proseso pag walang passport o legal documents na ipapakita? Definitely, kasi yan po ay kailangan kuhanin nila sa kanilang embahada. The embassy would take some time in verifying. Pero nag-commit naman po sa atin ang kanilang embahada that they would expedite the processing of documentation needed by deportees. Huling issue na lamang po, may update na po ba sa pag-repatriate sa ilang Pilipino mula sa scam hub sa Myanmar? Ilan po ba inaasahan natin? Ang total po na na-repatriate nung nakaraang linggo was 206 in 2 batches. Magkasunod po na araw yon. Iba po yung mga methods na ginamit itong mga kababayan natin na loko na magtrabaho in scam hub.
But siguro yung pinaka-alarming for us, for the Bureau, is yung 54 po na dumaan sa backdoor. Inamin po nila na nag-backdoor sila at sumakay po sila ng bangka palabas po ng bansa. But thankfully po, ang PNP ay nakahuli po ng tinatawag nating backdoor queen na ito po yung nag-a-assist sa kanila sumakay ng bangka in the southern part of the Philippines para makatawid dagat po illegally papunta po sa Malaysia bago po makarating doon sa bansang kanilang talagang pagtatrabahuan. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang tanghali. Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Nagbabala ang DSWD kaugnay sa sinasabing cash and rice distribution program na kumakalat po online. Ayon sa DSWD, fake news. Ang card program na sinasabing nagbibigay ang DSWD ng 5,000 piso at 10 kilong bigas. Paalala po ng DSWD sa publiko, mag-ingat at huwag magpalinlang sa mga post na hindi galing sa official Facebook page ng Kagawaran. Hinihimok din po ang publiko na i-report agad sa kanila ang anumang kaduda-dudang posts o messages para ma-verify ang naturang impormasyon. Binaha ang ilang bahagi ng Davao City. Ang mga bahay malapit sa baybayin pinasok na ng tubig. Umakyat din ng tubig dagat sa wharf at parke roon. Dahil daw po yan sa high tide. Kaya minomonitor ng Coast Guard sa Davao ang sitwasyon. Pinapa-alerto rin ang mga nakatira sa coastal area sa banta ng high tide. Sa mga susunod na oras, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Davao Region, Soc-Sargen, Northern at Central Luzon, pati na po Mimaropa Region, base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa habang northeasterly wind flow sa Northern Luzon. Sa kabila niyan, ilang lugar muli ang makararanas ng matinding init at alinsangan. Posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales at Dirac, Catanduanes. Extreme caution level naman ang posibleng alinsangan sa Metro Manila, 37 degrees Celsius sa Pasay habang 36 degrees Celsius sa Quezon City. Abiso naman po sa mga nakatira sa Timog Kanluran ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Posible pong magkaroon ng ashfall. Kasunod po yan ang muling pagbuga ng abo ng bulkan pasado alas 6 ng umaga ngayon pong araw. Sa tala po ng FIVOC sa nakalipas na 24 oras, nakalimang ash emission ang Kanlaon. May naitala rin pong 16 na volcanic earthquakes at mahigit 2,000 tonelada ng ibinugang asupre o sulfur dioxide. Nakataas pa rin po ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Ibig sabihin, nananatili ang banta ng mapaminsalang pagsabog ng bulkan. Posible pang maitaas ang Alert Level 4 sa bulkan ayon sa FIVOX. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang babae ang hulikam na nanloob sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, anong nakuha niya? Connie, natangay ng babae ang pera sa tindahan na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Sa kuha ng CCTV, hulikam ang pagsilip ng babae sa nasabing tindahan sa Barangay Salay. Nang makitang walang tao, ay nagsuot siya ng hood ng kanyang jacket, nag-face mask saka dumiretso sa drawer box ng tindahan. Pambayad daw sana ng may-ari ng tindahan sa kuryente at taga-deliver ng kanilang panindang alak ang perang natangay. Ayon sa may-ari, lumabas siya saglit para tingnan ang kanyang mga alagang aso at naiwang bukas ang tindahan. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Patay naman sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Santa Maria dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagmamaneho ng tricycle ang biktima sa bahagi ng bypass road nang parahin ng lalaking naghihintay sa gilid ng kalsada. Pagkahinto ng biktima, bigla na lang daw siyang binaril. Agad na tumakas ang sospek. Ayon sa pamilya, wala silang kilalang kaaway ng barangay chairman. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng bala ng kalibre 45 baril. Kinondena naman ng Liga ng mga Barangay sa Bayan ang nasabing pamamaril. May person of interest na ang mga pulis at nangangalap na ng ebidensya. Kabilang sa mga sinisilip na anggulo ng pulisya, ang politika at ang pagiging dating pulis ng biktima.
Yan po ang kuha sa mga huling sandali na nakatayo pang Sky Villa Condominium sa Mandalay, Myanmar nang tumamaro ng magnitude 7.7 na lindol nitong March 28. Unti-unting nagbagsakan ang ilang bahagi ng gusali habang nilalamon ng paligid ng makapal na alikabok. Sa nasabing kondominium, tumutuloy ang 4 na Pilipino na ngayon nawawala matapos ang lindol. Hindi pa rin sila nahahanap. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng Myanmar. Kasama sa mga tumutulong sa search and rescue efforts ang mga ipinadalang humanitarian team ng Pilipinas. Aabot na sa mahigit 2,800 ang naitalang patay sa lindol. Ilang motorista na dumaan pa rin sa EDSA busway kahit bawal ang sinita po sa operasyon ngayong umaga. Ang isa sa mga sinita, tinangkapang tumakas. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sa kabila ng malaking multa sa iligal na pagdaan sa EDSA busway, maraming rider pa rin ang patuloy na dumaraan dito. Ang multa, nasa 5,000 pesos. Ang isang motorcycle rider, nagtangkapang tumakas mula sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Nahabol ang rider ng mga enforcer na nakapwesto sa bandang dulo ng operasyon sa may Mega Q-Mart. Ang iba ay hindi rehistrado ang mga motorsiklo at walang dalang ORCR. Sabi ng ilang nakausap nating rider, napadaan daw sila sa EDSA busway dahil sa pagmamadali sa pagpasok sa kanilang trabaho. Sumilip lang ako, dumaan lang ako konti yung umovertake lang ako. Bumalik din ako agad naman. Late na po ma'am. Balintawak ako ma'am galing. Tapos saan pupunta? Sa Pasig. Ma'am, kasi malilate lang ma'am ako sa trabaho ma'am. Wala tayong magagawa ma'am eh. Bawal talaga eh. Isang kotse rin ang nahuli at natikita ng SAIC. Paalala ng MMDA, bukod sa mga bus, mga sasakyang otorisado lang ng LTFRB ang pwedeng dumaan sa busway, gaya ng emergency vehicles at ilang sasakyan ng gobyerno. Ilang tauhan naman ng SAIC ang nagmando ng trapiko para maibsan ang bigat ng daloy kaninang rush hour. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, may update tayo sa health condition ni Queen of All Media, Chris Aquino. Sa update ni Chris sa Instagram, siyam na ang kanyang autoimmune diseases. Pinakabagong nadagdag sa mga sakit niya, ang mixed connective tissue disease. Mahigit 2 linggo na raw siyang nilalagnat dahil din sa iba pa niyang sakit. Nitong Martes, ibinahagi ni Chris na nag-flare ang sintomas ng kanyang lupus. Humihingi ng prayers si Chris habang nagpapatuloy ang kanyang treatment. Sabi ni Chris, she's not winning right now, pero bawal daw sumuko at tuloy lang ang laban. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Umaalma ang Amerikanong author na si Nicholas Kaufman na napagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nakausap siya ng GMA Integrated News at apela niya sa mga Pilipino. Tigilan na ang pagpapadala sa kanya ng napakaraming mensahe. Balita hatid ni Bea Pinlac. Parehang Nicholas Kaufman. Ang pagkakaiba, isang letra sa kanilang apelido. Ang isa, tumatayong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At ang isa naman, American author o may akda ng iba't ibang libro na may tema na horror at thriller. Ang author, tila nadamay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Sa isang post, sinabi ni Kaufman na binabaha ng mga comment at message ang kanyang social media pages mula sa Filipino netizens. Kaya napapost siya para sabihin na hindi siya ang Kaufman na abogado ni Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Kaufman na parehong anti at pro-Duterte ang mga nagpapadala sa kanya ng mensahe. For the first couple of weeks, it was all very pro-Duterte. People thought I was his ICC lawyer and wanted to wish me good luck and give me all sorts of best wishes. This week, things changed, and the more anti-Duterte crowd found me as well, and they started sort of arguing with the pro-Duterte crowd in my comments.
it blew up. It feels very invasive because it's been a big distraction, to me trying to get any work done or anything. 2 beses nang nag-post si Kaufman sa Facebook at umaapelang ihinto na ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Believe it or not, there are people who commented that they thought I was lying, but most of them said, "Oh, we know it's you. You look exactly like him," which I don't. So apparently they feel that Nicholas Kaufman from the ICC has a side gig as a writer of horror and thrillers in New York City, which is very strange. I don't understand why these folks won't listen to reason or why they believe that Duterte's lawyer would lie to them about who he is. Ayon kay Kaufman, dati na niyang narinig ang pangalan ni Duterte, pero ngayon lang daw siya nagbasa tungkol sa dating Pangulo nang madawit na ang kanyang pangalan. Sabi ng author, kahit may naging kalituhan, hindi naman daw nito naapektuhan ang pagtingin niya sa lahat ng mga Pilipino. It has not affected how I see Filipinos in general. It has definitely affected how I might view Duterte supporters in particular. The anti-Duterte people have shown up to try to explain or to try to apologize for what's happening do seem a little more rational and sane-minded. But I have nothing but respect for the Filipino people themselves. Please stop. You've got the wrong guy. I would like for them to please just, kindly stop. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para maprotektahan ang inyong puso, dapat din daw bantayan ang inyong waistline. Ayan ha. Ayon sa Executive Director ng Philippine Heart Association na si Dr. Avelino Aventura Jr., 33 hanggang 34 inches lang dapat ang waistline ng mga babae. 37 inches naman para sa mga lalaki. Kapag daw obese, mas nahihirapang mag-function ang puso na posibleng magresulta sa heart failure at iba't iba pang mga sakit. Bukod po sa waistline, sinabi rin ni Dr. Aventura na dapat ding bantayan ang inyong blood sugar, presyon at body mass index. Para naman sa ilang senior citizen, exercise is the key para malusog na ang ating puso at katawan. Alam ba ninyo na maging sa political dynasty may payat, mataba at obese din? Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng Ateneo School of Government, may tuturing na payat ang isang political dynasty kung sunod-sunod na mga membro ng iisang pamilya ang nanunungkulan sa pwesto. Fat o matabang dynasty kapag 2 membro ng pamilya ang magkasabay na nanunungkulan. Obese o sobrang tabang dynasty naman daw kapag 3 o higit pang magkakaanak ang sabay-sabay na nakaupo sa pwesto. Kaya panawagan ng ilang grupo sa Korte Suprema, obligahin na ang Kongreso na magpasa ng batas laban dyan. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Hiling sa Korte Suprema ng ilang grupo sa inihain nilang petition for certiorari and mandamus, utusan ng Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Nakasaad sa 1987 Constitution na bawal ang political dynasty alinsunod sa depinisyong nakasaad sa batas. Pero puna ng mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema, 4 na dekada na ang nakararaan pero wala pa ring batas. Pununaan nila ang gobyerno na mga nahalal na ang tila kwalifikasyon lang imbis na karakter at kakayahan ay ang pinanggalingang pamilya. Kung tutuusin, mula 8th Congress, iba't ibang panukala na laban sa political dynasty ang inihain sa Senado at Kamara. Ngayong 19th Congress, naghain sina Senator Grace Poe at Robin Padilla ng magkahiwalay na panukala sa Senado, habang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Kamara. Lahat nakabinbin sa komite. Long overdue na task ng Kongreso na isabatas yan. Siyempre dahil sa pag-dominate ng mga political dynasty sa legislative branch natin, kaya hindi talaga yan sumusulong. Paniwala rin ng ilang mababatas, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso magpasa ng batas. Kabilang sa naghayag, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. It's not for the Supreme Court to compel. While the Constitution says that
there is a prohibition against the dynasty under a bill passed by Congress. It does not state a timeline when Congress will pass it. Duda rin ng isang political scientist sa pagkukusa ng Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Lalo't 8 sa 10 kongresista ay miyembro ng political dynasty base sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kung iaasa lang po natin sa Kongreso ang pagpasa nitong panukalang ito, it's like asking Dracula to guard the blood bank, no? So talagang it's ang alam po natin ang Kongreso po ay cesspool of political self-interest. No? Wala pang tugon ang mga liderato ng Kamara at Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Minority Leader Pimentel, naniniwala siyang darating din ang panahon na may isasabatas ang anti-political dynasty bill, lalo't unti-unti raw namumulat ang mata ng mga botante. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglalakad ang 2 estudyanteng yan sa gilid ng kalsada sa Bana, Ilocos Norte nang biglang dumaan ang isang SUV at nabundol ang isa sa kanila. Napaikot at napadapa ang biktima. Agad naman siyang tinulungang makatayo ng kanyang kasama. Hindi huminto ang driver ng SUV. Ayon sa pulisya, natuntunan nila ang driver nito base sa nakuhang CCTV footage sa lugar. Nakatakdang mag-usap ang driver at pamilya ng nabangga. Doble disgrasya ang inabot ng isang motorcycle rider sa Quezon City. Bumangga na siya sa gilid ng jeep, nagulungan pa ng isa pang motorsiklo. Narito ang aking report. Binabagtas ng isang rider ang kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City nang biglang sumalpok ang nasa harapan niyang rider sa jeep na nakatigil sa gilid ng daan. Sa lakas ng impact, tumalsik ang helmet ng rider at saka siya tumilapon hanggang sa magulungan siya ng isa pang motorsiklo. Ayon sa nakahuli cam na rider na si Jover Canding, nagtaka siya na tila hindi nagminor ang rider kahit na may jeep na tumabi para magbaba ng pasahero. Hindi ka ba akalain sa kaliwa ko may mabilis? Nasagasaan po siya, nagulungan siya ng motor din po. Kita rin sa video na tumabi ang nakasagasang motorsiklo pero kalaunay umalis din. Nakita ko pa siya, nakatingin pa siya eh. Siguro balak din naman niya talagang tumulong. Napansin ko lang po, siguro yung nangingisay na yung rider na naaksidente. Maya-maya lang dumiretso na po siya. Tinulungan ng mga nakasasing rider at pasahero ng jeep ang biktima. Sir, wag ka man nagagalaw. Hello? Habang naghihintay ng rescue, unti-unting nagkamali ang biktima pero pinigilan siyang gumalaw ng mga kapwa rider. Kinuha rin ni Kahanding ang nahulog na cellphone ng biktima at tinawagan ang huli nitong ka-message. Hello, ano niyo po siya? Na-aksidente po. Cellphone niya po ito. Ayon sa QCPD Traffic Sector 6, nagtungo ang kapatid ng rider sa kanilang opisina para kumuha ng police report. Maayos na raw ang lagay ng biktima na isinugod sa ospital. Wala namang balak magsampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniutos ng LTFRB na mga ride-hailing app at TNVS operators at hindi na mga driver ang papasan sa 20% discount ng mga pasaherong senior citizen, PWD at estudyante. Batay sa LTFRB Memorandum Circular 5050 ang hatian ng mga operator at ride-hailing app. Ipatutupad po ito simula Lunes, April 7. Tugon yan ng LTFRB matapos lumabas sa pagdinig ng Senado noong Disyembre na ang mga TNVS driver ang sumasalo sa discount ng mga pasahero. Iba-iba rin daw dati ang hatian sa mga sinasalong discount kada platform. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Sara, Iloilo matapos ireklamo ng kanyang nobya. Sara, bakit tayo nirereklamo yung lalaki? Rafi, pinagbantaan daw kasi ng lalaki ang kanyang nobya na ipapakalat ang kanilang mga sensitibong larawan at video kapag siya'y nakipaghiwalay. Batay sa salaysay ng biktima, naghihingi pa ang lalaki ng 20,000 piso. Nagawa rin daw ng sospek na mag-post ng larawan na nakatag pa ang paaralan ng kanyang anak. Nasa kustudiya na ng CIDG Iloilo Provincial Field Unit ang sospek na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag. Disgrasya ang inabot ng isang batang lalaki sa Mandaue, Cebu matapos mabagsakan ng pulo.
Kwento ng mga taga-barangay Ibabaw Estancia, bigla na lang natumba ang buri tree at tumama sa ulo ng bata na nooy naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Nakaburol na ang biktima na graduating na sana sa kindergarten. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng bata na 2024 pa nag-request sa City Hall na putulin ang nasabing puno. Sumulat na rin sa mga otoridad ang iba pang residente para hindi na maulit ang nangyari. Ayon sa Mandaue LGU, nagsasagawa na sila ng investigasyon at nangakong magbibigay ng tulong pinansyal sa pamilya ng bata. Tinitiyak din nilang may mananagot sa insidente. Mare, may meme remake ang first evictees ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Ashley Ortega at AC Bonifacio sa It's Showtime. Ay, grabe! Yung litrato naging totoo! Mismo! Sa segment na Sine Mo To, nirecreate nila ang viral meme nang ma-evict sila mula sa bahay ni Kuya. Yan ang pag-iyak ni AC at ang tulala namang si Ashley. Hindi rin nagpahuli ang It's Showtime host sa kanilang version ng meme. Sumalang din sina Ashley at AC sa Gagam Battle, kung saan nanalo si Ashley. Speaking of PBB, isang bagong task ng pagpapakatotoo ang hinarap ng housemates. Singin ko, eto na yung time. I'm not straight. I am bi. Umani ng suporta mula sa housemate si Clarice de Guzman matapos niyang mag-come out bilang bisexual. Nireveal niya rin na mayroon siyang girlfriend for 4 years na inaalagaan ngayon ang kanyang nanay. Masaya raw siya, natanggap siya ng kanyang pamilya. Nagpasalamat din siya sa housemates na full support sa kanya. Dagdag ni Clarice, ang pagpasok daw ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang isa sa nakita niyang sign para mag-come out. Happy and proud naman si Michelle na naging inspirasyon siya ni Clarice. Kanya-kanyang sapak ang tatlong lalaking yan sa labas ng isang terminal sa Coronadal City nitong Martes. Isang babae ang makikitang umaawat sa kanila. Ilang sandali pa, natumba na sila sa kalsada. Ayon sa mga nakasaksi, agawan sa pasahero ang dahilan ng away ng dalawang driver at isang konduktor ng van. Inawat naman sila ng ilang opisyal ng terminal at mga tricycle driver na naroon. Dinala sila sa barangay at pinag-ayos. Wala silang pahayag. Ongoing po ngayon ang ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, nilangaw ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itinuloy pa rin ng chairman ng komite na si Senador Amy Marcos ang pagdinig kahit wala lahat ng cabinet secretaries na inimbitahan niya, kagaya ni Justice Secretary Sus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, National Security Advisor Eduardo Año, mga kapulis at maging mga taga-AFP at PNP. Nauna nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado kung saan iginiit nila ang executive privilege kaya hindi na nila pinadalo ang mga cabinet secretaries. Nasagot na rin naman daw lahat ng tanong ng komite pero hindi sang-ayon dyan si Senador Marcos. Sabi ng senadora, hindi pwede igiit ng executive branch ang sub judice dahil kung in aid of legislation ang hearing ng Senado, wala raw nalalabag kaugnay sa sub judice rule. Ang present lamang sa pagdinig ngayon ay ang taga-academe na si Attorney Alexis Medina at dalawang abogado ng Securities and Exchange Commission. Ikinalungkot din ng ilang senador na halos walang dumalo sa pagdinig. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, sinabing kung patuloy na iisnabin ng mga taga-ehekutibo ang pagdinig ng Senado, maaaring mauwi ito sa constitutional crisis. Kaya hiniling ni de la Rosa na ipasabina ang mga opisyal ng gobyerno na hindi dumalo sa pagdinig ngayong araw. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, pinag-aaralan ngayon ng Senate Legal Department kung i-issuehan ng subpoena ang mga opisyal na ipinatawag pero hindi dumalo sa pagdinig ng komite. Ayaw niya ro kasing magkaroon ng constitutional crisis dahil nag-invoke na ng executive privilege ang mga miyembro ng gabinete. Hindi naman daw dahilan ang hindi pagdalo ng mga opisyal ng ehekutibo para sabihing may tinatago ang gobyerno ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez.
Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pagunlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para po sa mga mahilig mag-cellphone bago matulog, hindi raw nakakatulong yan sa pagpapaantok. Ayon kasi sa isang lifestyle medicine specialist, yan po ay dahil sa blue light na galing sa cellphone na nagpapataas pa nga ng tsansa na magka-insomnia ang tao o yung hirap po sa pagtulog. Nagdudulot din daw ng mental stimulation ang paggamit ng cellphone kaya mas nagigising ang tao at nalilito pa ang katawan. Para sa mas maayos na tulog, huwag nang mag-cellphone 1 hanggang 2 oras bago matulog. Malaking tulong din daw kung papalamigin o ibaba ang temperature ng kwarto. At gawing madilim para ma-stimulate ang utak na maglabas ng melatonin o hormone na nakatutulong sa pagtulog. May breathing exercises rin na pwedeng gawin para sa mas maayos na tulog. Yan po yung 4-7-8 technique. 4 seconds na inhale, 7 seconds na hold at 8 seconds exhale. Ulitin yan ng 5 hanggang 10 beses hanggang sa ma-relax. May bagong na-check sa kanyang bucket list ang beauty queen at sparkle star na si Rabia Mateo. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. One fearless and adventurous queen si sparkle star Rabia Mateo sa kanyang skydiving experience sa Texas sa Amerika. Kita ang kilig at excitement kay Rabia while free-falling into life's best moments. Sigurado raw na nagpapanik ang kanyang mami habang pinapanood ang kanyang skydiving video. May mahigit 260,000 views na yan sa Instagram. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Record-breaking po ang naging speech ng isang senador sa Washington, D.C. sa Amerika. Do you know you have just broken the record? Do you know how proud America is of you? 25 hours and 5 minutes kasing tuloy-tuloy na nagtalumpati ang Democratic U.S. Senator na si Cory Booker. Bahagi po ng talumpati ang pagtuligsa kay U.S. President Donald Trump at isa sa mga advisor niyang si Elon Musk. Binasag ni Senator Booker ang unang record na 24 hours and 18 minutes na nagawa ng isang senador rin mula sa South Carolina noong 1957. Wow! Kabilang po ang mga produkto mula sa Pilipinas sa mga papatawa ng taripa ng Amerika. Ayon kay U.S. President Donald Trump, 17% ang reciprocal tariff na ipapataw sa Pilipinas. Kabilang din sa mga papatawa ng reciprocal tariff ang ilan pang bansa sa loob at labas ng Asya na mula 10 hanggang 49%. Ayon kay Trump, sa ganitong paraan ay inuuna ng kanilang gobyerno ang interes ng Amerika. Wala pang komento riyan ang Malacanang. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos masagasaan sa Bacolod City. Ayon sa investigasyon, kumukuha ng mga larawan ang 53 taong gulang na babaeng jogger
at dalawa niyang kasama nang masagasaan sila ng isang pick-up. Sinikap silang i-rescue ng mga residente pero namatay ang biktima na nagtamo ng malubhang sugat sa ulo matapos umanong tumilapon. Sugatan naman ang dalawa niyang kasama. Depensa ng driver, sumama ang kanyang pakiramdam kaya hindi nakita ang mga biktima. Desidido ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng reklamo laban sa driver. Arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Dasmariñas, Cavite. Nakuha sa sospek ang 1.5 kilo ng hinihinalang shabu na mahigit 10 milyong pisong halaga. Gayun din ang budol at mark money na ginamit sa operasyon. Maharap ang sospek sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Bistado sa loob ng Metro Manila Development Authority ang modus na tinatawag na Salary Reduction Scheme. Ayon sa MMDA, ilang empleyado ng kanilang payroll division ang arestado dahil sa umano'y pagmanipula ng computerized payroll system para mailipat sa sarili nilang account ang bahagi ng sweldo ng iba. Sumailalim na rin sila sa inquest proceedings. Walang pahayag ang mga inaresto. May iba pang kasabwat sa Salary Reduction Scheme at inihahanda na rin ang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal ang 2 akusado sa pangahalay umano sa 2 minor de edad. Ang isang akusado inaresto sa kanyang bahay sa Baras dahil sa panggagahasa umano sa 11 taong gulang na biktimang kanya ring inaalagaan. Batay sa investigasyon, tinatakot ng akusado ang biktima na palalayasin siya kapag nagsumbong. Itinanggi ng akusado ang paratang. Mahaharap siya sa kasong statutory rape at rape by sexual assault. Sa Angono, nadakip naman ng pulisya ang isa pang akusado sa pangahalay sa isa ring minor de edad. Ang akusado, guardian ng bata at itinuturing niyang lolo. Itinanggi ng akusado ang paratang at sinabing halik lang sa pisngi ang kanyang ginawa, hindi panghihipo at panggagahasa. Naharap siya sa kasong statutory rape. Ang netizen sa reaksyon ng isang fur baby nang bigyan siya ng birthday surprise. Full of feelings daw kasi ang aso ng kantahan at bigyan ng birthday cake. Pasi naman ang touching moment na yan. Ayan, pa-close up nga. Tila teary-eyed ang aspin na si Ash ng kantahan ng happy birthday ng kanyang fur family sa Pandacan, Maynila. Mas na-feel nga raw kasi ni Ash ang moment na yan dahil bukod sa cake at birthday song, may birthday hat and shirt din siya. Pero wait, may plot twist. Hindi raw talaga para sa kanya ang celebration na yan, kundi sa isa pang aso na hindi makuhanan ng video dahil makulit. Ang ganap na moment na ni Ash ay may mahigit 700,000 views na online. Aba Ash, ikaw ay trending! Ang cute naman ng aso. Tapos hindi pala siya yung may birthday, acting na acting siya. Sabi niya, wow, moment ko na to. At saka, feeling ko, dahil yung pagkakakanta, arf, nagigets niya. Arf. Totoo kaya yung app na yon? Di ba may app na natatranslate? Pero ang maganda dito, good vibes ito para sa atin. No? At paalala na may feelings, no? Ang mga alaga natin at dapat talagang tinuturing natin tunay parang namang nakakapagpasaya naman kasi sila sa atin. Oo naman. Love, part ng family. Happy birthday, Ash, kahit hindi mo birthday. Birthday, Ash! At ito po ang Balitang Halid. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.